Eto nga ang mahirap sa mga nasa Pilipinas na hindi minsan man nakaranas ng pagiging isang OFW. Kung makajudge sa mga OFW ay wagas. Akala kapag nakapunta na sa ibang bansa ang isang OFW ay umuulan na o namumulot na ng pera. At kahit na ginagawa naman ang responsibilidad ng isang OFW, ay madalas sila pa ang nasasabihan ng walang kwenta. At danas ito ng karamihang mga kababayan nating nasa ibang bansa. At ang isyu mag-asawa o isyu magpamilya ay madalas sinusulsulan pa ng mga pag-alamerang kapatid sa Pilipinas. Kagaya dito sa naging sitwasyon ni kababayan na sinuli niya sa mga kapatid ang kanyang asawa. Dahil nga aniya, mas masakit na sabihan na walang kwentang nanay kaysa masabihang walang kwentang asawa. Dito ko sa social media ilalabas. Dahil punong-puno na ako, no? Nananahimik ako pero hindi nyo ako tinatantanan. O sige, bastusan kung bastusan, mapahiya kung mapahiya. O isa akong content creator. Pero ni kahit isa, hindi ko binag yung private life ko. Pero kayo ang nag-push sa akin para gawin ko ito. Dahil wala namang magtatanggol sa sarili ko kung hindi ako, hindi ba? Mga sausawera kayo, ha? Oo, saksak nyo sa mga bagay nyo yan, ha? Anong sinasabi nyo sa akin? Wala akong silbing nanay? Ha? Na ako ay malanding asawa? Ha? Na nandito na ako sa ibang bansa? Aba, akala nyo? Hindi nyo alam kung ano yung sakripisyo ko sa pamilya namin, ha? At saka wag mo kong sinasabihan na wala akong silbing nanay dahil ginawa ko ang lahat. Nandito nga ako sa ibang bansa para sa anak ko, di ba? Tapos, oo, yung mga utang ko, ikaw bang nagbayad? Hindi naman. Ako naman ang nagsasakripisyo na nagbayad nun, ha? Dugot pawis ko yon. Ni ako nga lang mag-isa, di ba? Tapos, babanatan nyo ako sa social media? Eh, mga walang kwenta naman pala kayong mga tao, eh. Mga toxic naman pala kayo, eh. Alam nyo, pinakita nyo lang sa akin talaga na hindi ako naging parte ng pamilya nyo. At sa ngayon, oo, ulitin ko. Sa inyo na yung kapatid nyo. Ay, bubulkar ko dito sa vlog ko. Alam nyo yung masakit? Yung imbis sana na kayo ang tumulong para maayos, pero hindi. Kayo pa ang nagpalala, kayo pa ang naglayo sa isa't isa, no? Pero okay lang, wala na. Tandaan mo yan. Kahit magsanib pwersa pa kayo sa akin, oo, alam ko. Pinagkakaisahan nyo ako. Alam ko yan. Pero hindi nyo ako masisisi sa desisyon ko ngayon. Kaya tama lang pala yung ginawa ko, no? So masaya na kayo. Oh, una sa lahat, yung apelyido ko, pinalitan ko na. Kung may pera lang ako, sige. Buong pangalan ko or buong apelyido mo, papalitan ko na rin. Ang hirap naman yung ganito, no? Yung ikaw na yung nagsasakripisyo, ikaw pa yung masama. Tapos sasabihin niyo sa akin, wala akong kwentang nanay? Paano mo nasabi yan? Kung ikaw maging sa sitwasyon ko, masasabi mo kaya yan? Ikaw umaasa nga lang sa kapatid mo? Kala mo kung sino ka? Wala akong pinagseselusan na kahit na sino dyan. Dahil ako may pangarap ako, kaya kong tumayo na mag-isa. Oo, alam ko sa sarili ko. Pero sobra na kayo eh. Nananahimik ako dito. Pero bakit kailangan nyo akong patamaan ng patamaan sa social media? Alam niyo ba kung bakit ang sakit-sakit dito sa nararamdaman ko dahil malayo ako sa anak ko? Tapos ngayon gaganyanin niyo ako? Bigyan niyo ako ng pruweba. Bigyan niyo ako ng ebidensya. Ebidensya na may lalaki ako? Ebidensya na malandi ako dito? Kung alam niyo lang yung trabaho ko, ha? Kung makapagsalita kayo, wagas na wagas. Ayan, masaya na kayo. Nakikita nyo na yung itsura ko sa social media na umiiyak. Kala nyo, oo, talaga, kaya kong ipahiya ang sarili ko dito. Magpahiyaan tayong lahat. Tignan lang din natin kung sinong mas demonyo sa ating lahat dito. Wala nyo. Oo, dito ko nilabas lahat. Dahil ako lang ang nakikipaglaban dito. Hindi naman kayo nakatulong eh. Mas lalo yung pinalala. Ay, oh, sige, ayun. Kunin niyo na yung kapatid nyo doon.
kwentang nanay, mas wala kayong kwenta! Minsan naman, hindi natin pinagkakaila na may mga OFW na irresponsable na pag nakapunta na sa ibang bansa ay hindi na iniisip ang pamilya sa Pilipinas at mayroon pang kabit dito sa ibang bansa. Pero guys, hindi naman lahat. May mga OFW o karamihan din sa mga OFW ay matitino at family-oriented na madalas naman pinag-isipan ng asawa sa Pilipinas. Ngunit ang madalas na sistema ay kung sino pa ang mahilig mag-isip or maghinala, sila pala ang may ginagawa. Ang masasabi ko na lang para sa kababayan natin ay laban lang para sa future at kapakanan ng mga anak niya. Huwag na lang niyang isipin ang mga sinasabi ng mga nasa Pilipinas na iniisip nila na puro pasarap ang isang OFW dito sa ibang bansa. Hindi nila alam ang hirap ng trabaho dito, lalo na kung isa kang kasambahay. Madali lang kasi magsalita kapag never mong naranasan mang ibang bansa.